Baka may ganito kayong ah, sound o audio soundbar. Bali, deband ito. Titistingin natin, may nagdala dito, wala daw power eh. Tingnan natin, sasaksak natin. Wala, hindi siya mag-power talaga. Baka ganyan yung ganitong soundbar nyo na deband eh. Tingnan natin, nasamahan nyo ako at baka may matutunan kayong konting tip para sa pagre-repair ng mga ganito. Dahil hindi talaga mag-power. Gawin natin, alamin natin kung anong problema niyan sa loob. At kung meron din kayong ganitong mga device na pag nasira ay hindi nyo na ginagamit, ito lang po yung pwede nating i-DIY. Kung kayo naman ay may tester at may panghinang, ay pwede nyo namang gayahin ito. Bali, ang una naman nating naka-resistance ang tester. Una nating i-double check dyan ay kasi walang power. Checkin lang muna natin yung AC plug. Kung yung AC plug ay good ang connection, check muna natin bago tayo pumunta sa mainboard. So sunsunin natin ang supply. Ganon ang ating unang procedure ng ganyan kasi no power. Pupunta muna tayo sa plug, tapos dun sa sinasaksak kanyang plug papunta sa kanyang rectifier, papunta sa chopper transformer niya, at titingnan natin kung mayroong dun sa AC section niya ay may problema kaya hindi mag-power. Sa kasong ito, chinek na natin yung AC plug, mukhang okay naman. Hindi problema yung AC plug. Kasi sa resistance checking, ang gagamitin nyo yung times 1 or times 10 sa analog. Doon na tayo pupunta sa board dahil na-check na natin yung AC plug at okay naman. Titingnan natin kung yung kadugsong ng AC plug sa loob. Titingnan natin yung continuity, check natin yung continuity ng foil pot. Bali, ang napansin ko dito, yung kabilang side ay open. Mukhang hindi, yung isang kabilang side yan, yung kabilang side na yan, okay, gumagana, continuous yung resistance, yung continuity. Pero yung kabilang side, yung isang foil pot ay hindi tumagos sa kanyang chopper transformer. Mukhang may problema. Meron niyang dinaan ng fuse. Mukhang busted ang fuse. Ngayon ang sunod natin ay checkin kung sira nga talaga. Mukhang sira nga siya. Alamin natin kung kasi ang fuse ay protection. Kaya nag-blow yan ay may dahilan. Ganun palagi ang basehan sa mga ganito kaya nagputok ang fuse ay may dahilan. Alamin natin ang dahilan kung bakit pumutok ang fuse. Bali, ang sunod na pupuntahang pyesa ng fuse ay yung chopper transformer. Checkin natin yung continuity ng chopper transformer. Mukhang okay naman. Bali, ang sunod nating pupuntahan ay itong rectifier kasi dumaan siya sa ang sunod niyang dadaan ng pyesa ay yung bridge type rectifier yan, yung square na block na yan. Alamin natin yan kung buo yan. Kung yan ay buo, pupunta tayo sa kanyang filter at saka dun sa sinusuplayan niyang regulator. Ay dito pa lang sa rectifier may napapansin na ako, parang ang rectifier ay shorted.
Yung diode rectifier na yan ay naka built-in. Kumbaga nakadikit siya sa board, nakadapa siya na bridge type. Ngayon, yan namang ganyang rectifier ay pwede namang i-convert kung wala naman available na makukuhanan yan. Kung hindi na kailangan bumili. Pag meron kayo dyang mga lumang charger ng cellphone o kaya mga CD na power supply, meron dyang 4 na diode sa AC. Yung 4 na diode na yun, pwede nyo kunin nyo at checkin nyo muna kung buo yung diode. At kung okay naman siya, pwedeng ma-convert yan as sa bridge type na ganyan yung 4 para yung space kasi niyan ay medyo makitid lang, kaya hindi nandiyan din sa yung ilalagay na pyesa, kasi doon sa ibabaw wala nang paglalagyan dahil na may mga silicone yung likod niyan. Mukhang sira itong diode, shorted. Kaya ang gagawin natin yan, tatanggalin natin yan, nakatikit kasi yan sa board. Tatanggalin natin ang hinang at saka parang may adhesive yan sa ilalim At susubukan nating i-convert ng katulad ng sinasabi ko na 4 na 1 ampere na diode at i-convert natin as sa bridge type. Ito-twist-twist lang natin yung mga terminal para mas mabilis. Tatanggalin na natin yan. Nakita ko na sira para mabilis ay dito twist na lang natin. Tapos basta ang value ng diode kasi AC yan, hindi yan sa secondary na 12 volts, hindi katulad ng mga diode na 1 ampere na IN4001 ginagamit. Kung bibili kayo ng ganyan diode na i-convert sa ganyan yung sa AC ay IN4007, mas mataas ang working voltage nun kaysa sa IN4001. Kaya ang gagamitin ko dyan ay IN4007. Hanap ako ng spare na buo pan diode at twist ko na lang para ma-convert sa bridge type. Tinitingkab ko na yan kasi masyadong malakas ang pagkakadikit, kaya nung tinanggal ko ay nasama yung foil pot doon sa gitna. Kaya ang ginawa ko, nilagyan ko ng jumper na wire, tapos diyan ko ilalagay sa ibabaw yung ipapalit nating rectifier. Chinecheck ko rin kung sa susunod na dadaan ng pyesa niyan ay may problema pa. Nung naalis natin yung diode ay nawala na yung shorted sa secondary. Wala na nakikita yung shorted, kaya magko-convert na lang tayo ng diode na 4 para ipapalit diyan sa bridge type. Conversion ang gagawin ko diyan kasi wala namang kahalin tulad yung kasize yung diode na bridge type na ganun. Yung mabilisan lang para mayari natin. Ganyan gagawin ko. Ang convert ko niyan ay yung anode at cathode. Pagsasamahin ko dun sa dalawang diode, tapos yung kabila din, dalawang diode pa rin ay anode at cathode rin. Pagsasamahin ko, ito-twist ko lang. Tapos dun sa kabilang side ay pagsasamahin ko naman yung anode sa anode at cathode sa cathode. Yung anode sa anode ay yun ay negative terminal, pupunta sa negative terminal ng filter capacitor. Tapos yung cathode to cathode ay papunta sa positive terminal, dahil yung galing sa AC ay anode yung nakaharap, papunta yun sa positive. Tapos yung cathode ang nakadikit dun sa AC, negative ang lalabas dun, kaya papunta yun dun sa negative terminal nung AC capacitor, nung filter capacitor. Yan ang gagawin kong conversion. Sa mga diagram naman, ganun din ang kasanon pag yun nasa mga PCB board, ganyan din ang kasama. Yan.
Nung napagsama ko na yung anode at cathode sa kabilang side, yung anode sa anode at cathode sa cathode naman ang pagsasamahin ko, yun ang magiging DC na yung lalabas nun. Pupunta na yun dun sa filter. Ganun lang yung conversion ng rectifier. Tapos papanipisin din natin ang pagkakakasa. Mag-fit siya dun sa paglalagyan. Hindi siya masyadong maumbok. Ganyan lang ang ginawa ko pag twist. Medyo pag nasa board medyo magulong tingnan, pero yun lang yung madaling paraan para mapagana natin yung ganyan. Pero kasi sa mga ibang shop pag wala silang makitang ka-size na pyesa, conversion din ang ginagawa nila. Basta mapagana lang para hindi masayang, kasi yung katulad din yung hindi na naka-stock na, pwede pa palang mapagana sa ganyang paraan. Basta't maayos lang naman ang pagkakakabit nyo at pagkakahinang, at checkin nyo rin kung yung mga nilalapatang kadais na pyesa ay hindi nahagip ng hinang, okay naman, gagana naman yan. Yan lang po ang basic electronics. Dito naman para laan dun sa mga nagsisimula pa lang mag-electronics, halimbawa yung bagong graduate or nag-aaral pa lang ng electronics at gustong magkaroon ng idea o sa mga ganyang repair, di masusundan nyo po ito, medyo makakakuha kayo ng konting kaalaman. Doon sa mga technician naman po alam na po nila yung ganyan mga diskarte. Dito po kasi sa bukid syempre hanggat marirepair natin at may mga spare kang magagamit, pinag-aari para lang magamit. Kasi hindi rin naman biro yung magpagawa ng ganyan, medyo mahal din yung iba kaya hindi na ipinapagawa, mahal din ang pagawa, wag na lang, bibili lang ng bago, stock na lang yan dyan. Kasi yan kasing gantong soundbar ito free sa mga TV. May mga promo kasi ang TV na katulad ng Demand free itong soundbar. Minsan pag nasisira di hinahayaan na lang. Pag ipapagawa sa halimbawa sa shop halos ngayon ang pagawa ng ganyan halos papalo na ng 500 pataas, ang bayad mahal din. Kaya yung iba hindi na nagpapagawa, ini-stock na lang hanggang sa nakakalimon, napapabayaan na, sayang. Yung iba yung katulad may nagdadala dito na yan ganyan na po yung kinalabasan, medyo magulong ang tingnan, pero chinek ko naman yung mga dapat ihinang at saka yung mga terminal, hindi naman siya naglilik. Medyo buhol lang tingnan pero okay naman yung connection. Sana gumana. Sana yan lang ang problema. Sana yung amplifier section hindi naman maapektuhan. Ito kasi pag gumana maganda itong tumunog Ayan, ganyan ang kinalabasan ng aking ginawa. Magka-eka siya. Anode sa anode, cathode sa cathode. Yung anode na yan ay papunta sa DC. Yung nasa ilalim ay papunta sa negative. Yung nasa ibabaw papunta sa positive. Ina-assemble siya, nasara natin at titestingin natin kung gagana na. Sana gumana. Pero pagka tinesting natin yan at pumutukuli ang fuse, ibig sabihin may iba pa problema. Pero wala naman ako nakikita problema. Wala na ako nakikita shorted. Kaya sana gumana na. Yan, sinaksak na po natin. Tingnan natin kung may ilaw siya. May makikita naman dyang ilaw pag yan nag-on. May mga iba't ibang ilaw dyan. May pula, may green, may blue. Ayan may nakita ng ilaw. Ibig sabihin gumawa na siya. Obserbahan ko kung anong magiging reaction. Ayan gumana na nga siya. Napipindot na yung selector ng input. Nalipat na siya sa auxiliary o USB at saka Bluetooth mode.
May Bluetooth kasi yan eh. Ayan o, nalipatan, nag-iiba na ang kulay o. Sabihin, nagpa-function na siya. Ayan, titingnan natin niya sa RCA. Mayroon ako din ng RCA na male to male. At yan kasi ang compatible dyan. Ayan na po siya o. Okay, hinahin mo natin ang volume. Okay. Sabihin, buo na siya. Tama lang yung ating paggagawa. Ang sira dito ay yung rectifier at saka yung fuse.